nangyayari nga ako na yun. Pero kasi mababa ang tao. Malaki sa loob. Hello everyone, good morning sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Papakilala muna kami sa inyo. Kami ang Soels TV. Soels TV. Yes, Soels TV. Kasi kaya Soels, explain ko muna yung pamagat ng aming channel. Kaya siya Soels TV. Yung ZO is from my name, Lorenzo. And then yung else is from my wife name, Elsie. Kilala ka? Yes, Elsie. Elsie Fe Manalo. So naging Zoels. Zoels. Lorenzo Binay Manalo. Meron niya pala akong Facebook personal page ko na Lorenzo Binay Manalo. Sa awa naman ng Diyos, meron na akong 7.5 followers. 7.5K. Hindi pa naman million. Google natin yan, maging million. Pero kailangan nating pagtrabahuhan. Kailangan nating pagsikapan, trabahuhin. Kaya ito, na pipilit kami na mag-content kahit bumabagyo. By the way guys, may bagyo pala dito sa atin, sa Pilipinas. Actually, signal number 2, I think. Ang date ngayon ay, anong date ngayon? July 22. July 22, 2024. Magkano yung kalendaryo nyo? Kasi, hindi namin alam kung kailan namin ito mapapublish, may i-public yan. At sa puntong ito, meron kaming pinagkukwentuhan ni Madam. Ito nga pala si Madam. So, bukod sa ang pangalan niya is Elsie Fe, ang gustong-gusto kong itawag sa kanya ay si Madam. Bakit Madam? Kasi madaming ginagawa, madaming pinupuntahan, madaming inaasikaso, madaming problema. Yan, talaga. Hindi mawawala. Kasi nga, yung problema, maraming nagsasabi, kapag gusto mo magka-negosyo, solusyonan mo yung problema. So, kapag marami kang problema, marami kang negosyo. Kaya dumami ang aming negosyo. Ang ending, marami kami problema. Pero nasa problema ang negosyo. Kapag nasolusyonan mo yung mga problema, ay magkakaroon ka ng negosyo. Tama naman. Kapag tanto namin na ito, sa dami ng aming mga problema, nagdugtong-dugtong na yung mga negosyo namin. Makwento ko nga pala sa inyo guys, nung ako ay nag-umpisa pa lang ako nakapundar. Sabihin na natin na dahil nga sa mga negosyo namin, nakapag-ipon kami ng pambili ng property dito sa San Juan, Batangas, yung aming farm na dinidevelop. So, nung way back 2008, 2009, ganyan. So, naisipan ko na maglagay ng piggery, babuyan. So ngayon, ang nangyari, pinalayout ko na yung hukay. May hukay na, so may sukat na, may design na, lahat kumpleto na. Merong budget na kasi nga, ready na. Kumbaga, buo na yung plano, buo na yung budget. Ang problema, nung time na kailangan ko lang bumili ng hollow block, yung ginagawa doon sa mga yung building blocks. Sa mga hindi nakakalam na ang hollow blocks, yun yung minsan kadalasan ginagawa yung bahay. Yun yung ginagamit na pangunahing materyales
kapag bubuo ka ng house, ng bahay. So, nangyari, yun yung naging problema. Wala akong mabilhan ng hollow blocks dito sa San Juan. Lahat ng hardware, lahat ng tindahan ng mga hardware supply, inikot ko na. Wala talagang mabili na hollow blocks. Kaya yun ang naging problema ko. So, sinolusyonan ko. Instead na magmukmuk ako, ginawa namin, nagtayo na lang kami ng hollow blockan. Since marunong naman ako magbuo ng hollow blockan, so yung pera na dapat paggawa ng piggery, puhunan dun sa piggery, nagamit ko ngayon dun sa may hollow block business. Binili ng mga machine. So ang siyempre malaki yung puhunan din doon, medyo malaki. Kailangan ng mixer, kailangan ng yung pan-deliver na truck. So kailangan din ng initial na na stock file na buhangin at saka semento. Ano mo pa yung mismong building na paglalagyan mo noong machine, yung structure. So anong nangyari? Hindi natuloy yung piggery. Yun, yung time na yun, hindi siya natuloy yung piggery. Kasi nga, yung pera na dapat doon sa piggery business ko, napunta ngayon sa hollow blockan. So, hindi naman masama dahil kailangan din ng mga kapitbahay ko yung hollow blocks. Anong nangyari? Gusto ko sanang ituloy yung piggery business ko. Hindi naman siya mangyari dahil hindi na ako nagkakaroon ng hollow blocks dahil laging binibili ng mga kapitbahay ko. Laging nauubos. So hanggang sa dumating na yung time na hindi ko na malaya na matagal-tagal na pala na kailangan ko na maglagay ng piggery. Kaya nitong nung last month lang, way back 4 months pa lang dito ko lang na-put up yung matagal ko ng pangarap na piggery business. So backyard lang muna yung inumpisahan ko at awa naman ng Diyos na hindi pa siya tapos pero ongoing pa rin. Medyo maulan lang ngayon kaya napatigil yung paggagawa. Oo. Tsaka madami pa ring inaasikaso kami. Gaya ngayon pupunta kami sa Lipa para yung title, yung titulo ng lupa is malipat na sa pangalan namin. Yan, kaya ito, pupunta kami ng Lipa, Batangas. Actually, pumunta na kami dati ng Los Baños para doon sa certificate of full payment. Tapos nung nakarating kami doon sa Los Baños, nandito na daw sa Lipa. Dahil matagal na yun na in-request ko sa kanila. So ngayon, pupuntahan namin doon. Mabalik tayo doon sa kwento ko na piggery business. So, hindi pala talaga madali na mag-put up ng piggery, magnegosyo ng piggery. Kasi nung nakaraang araw, nakaraang buwan, May, June, grabe, ang ganda ng presyo ng baboy. Ang presyo ng baboy sa live weight is 220 ba? 220. 210 ang live weight. Oo, kaya tuwan-tuwa kami na kapag put up na kami noon. So, sa hindi natin kontroladong panahon, ngayon yung baboy, nung nagpa-harvest ako kahapon, mababa na. Maabot na siya ng 175 per live weight. Kasi nga nagkaroon ng mga problema sa supply. Dumami yung nag-alaga ng baboy kaya medyo bumababa. Kasi sa economics, kapag dumadami yung supply, bumababa ang presyo. Kapag ka naman mataas ang demand at kukunti ang supply, sige, ganito na lang. Kapag dumami ang supply, nag-alaga ng baboy. Dumami ang nag-alaga ng baboy kasi maganda yung presyo ng baboy. Dumami ang supply. So
So, bumaba ang demand kasi nga madami supply eh. So, bababa rin ang presyo. Pero kapag konti na lang yung nag-alaga ng baboy, nagkakaroon ng epekto na bumababa ang supply, tapos tumataas ang demand. Ang nangyayari doon, tumataas din ang presyo. So, hindi namin yun na-anticipate. Tapos sumabay pa yun na may mga issue sila na may nagkakasakit daw na baboy. Pero sa amin naman, so far, wala naman. Kaya medyo na din, hindi naman siya lugi. Kaso nga lang, nabawasan ng kita. Kita pa rin. At ang isa pang challenge diyan, hindi ka sure kung yung baboy mo talaga is hindi magkakasakit kasi nagbabago yung weather. So isa rin yun sa nakikita ko na problema. Pero magkaganon pa man, tinutuloy pa rin namin yung negosyo. Ganyan talaga sa negosyo, dumadating yung mahina ang kita, dumadating yung maganda ang kita. So kung susuko na lang tayo, wala tayong kita. Pero wala kang problema. Pero at the end of the day, mas mamumroblema ka kasi hindi mo nalampasan yung mga challenges. Kailangan lang talaga pagka magninegosyo ka, buo ang loob natin. Kapag magninegosyo tayo, hindi naman handa tayong malugi. Hindi. Ready din tayo na kung sakali na magkaroon ng uncontrollable situations, alam natin yung hindi tayo madadala, hindi tayo mapo-burn out, hindi tayo sasamaan loob, hindi tayo masyadong malulungkot. Malulungkot ka din, pero wag dun sa time na para bang katapusan na ng mundo sa iyo. Okay lang yan. May time din na tayo, babawi tayo. May time na minsan tatabla tayo, minsan malulugi tayo. So kung negosyante ka talagang tunay, imposible na hindi ka nalugi sa buong pagninegosyo mo. So hindi rin naman pwede na lagi kang nalulugi. So kailangan mo ding pag-isipan kung bakit at anong problema. At yun, solusyonan mo. Yun, kaya nagdugtong-dugtong yung problema namin. Actually guys, sa mga hindi pa nakakaalam, meron kaming 2 restaurant. Isa sa Manila, yung Yum Food Hub. Yum Food Hub, Kambingan, Yum Food Hub, PH, Kambingan, at iba pa. Yan, makikita nyo yan sa 1375 San Marcelino Street, Paco, Manila. Yan. Sa mga taga-NCR dyan, taga-Manila, pwede nyo kaming pasyalan dyan. Meron din kami doong pension house. Pension house na, ang pangalan niya is YFC Pension House. Doon lang yan sa likod ng aming restaurant. Okay? Dito naman sa Batangas, meron din kami sa San Juan, Batangas, Yum Ventures Food Hub. Yan. Ang specialty naman namin dito is Loming Batangas. Meron din pala kaming challenge ngayon. Sa mga gustong mag-challenge, pwede nyo kaming i-message at pwede din naman na mag-walk-in kayo para magpa-registered kayo kung i-accept nyo yung challenge. By the way guys, may challenge pala ako. Challenge kami na kapag naubos mo yung Lomi overload, within 8 minutes, mananalo ka ng 500 pesos. Yan, on the spot. At magkakaroon ka pa at libre pa yung Lomi na kinain mo. Yun. Sali na kayo. Sa mga gusto sumali, pwede nyo bisitahin yung aming Facebook page, Yum Food Hub. Subukan natin. Yum Ventures Food Hub sa Batangas. Pwede rin sa Yum Food Hub Facebook page. Oo, doon. At marami kayong makikita doon yung mga informations kung paano makasali. Invite mo sila, mahal. Invite mo. Sa mga gusto sumali. Oo, sa mga gusto sumali, para subukan natin kung talagang magaling nga kayong kumain ng Lomi. Yeah. Kung kayo kasi, kailangan, ready kayong mag-accept ng challenge kung sa mga kayang umubos ng Loming Batangas Overload Challenge. Yan. Sa mga sa mga interesado,
meron talaga na kayang ubusin yung lomi. Within 8 minutes. Kaya yun. May kaya talaga. Oo. At makikita pa kayo sa live. Ila-live pa natin yan sa Facebook. Sa ngayon, wala pa nag-challenge. Pero may mga mag-schedule na daw. Hindi pa lang nagpa-finalize ng kanilang mga time kasi nga sobrang busy pa nila at medyo pinaghahandaan pa. Siguro nagpa-practice sila kung paano nila uubusin talaga. Pero kahit hindi nyo maubos yung lomi, babayaran nyo lang, hindi rin kayo talo. Ibig sabihin, hindi talaga kayo wala kayong talo sa challenge. Kasi nga, kung hindi nyo maubos, alam mo, in-accept nyo yung challenge na mag-lomi overload challenge kayo at hindi nyo naubos, walang masama doon. Yung hindi nyo naubos na lomi, pwede naman yan kainin ng kasamahan nyo o kaya naman iuwi nyo. Yan. Hindi yan masasayang. So yun lang, pagka gusto nyo, pwede kayong mag-message o mag-PM kayo sa aming Facebook page. PM na lang para mas okay yung usapan. Oo. At sa mga gustong makatikim ng mga kambing dishes, yan, meron din. Kambing, lalo na ngayon. Oo, yung gotong Batangas, meron din kami diyan sa Yam Ventures Food Hub dito sa Batangas. Masarap yung goto namin. Malaman, may tuwalya at bituka at saka yung laman. Yun, mainit na sabaw. Tamang-tama ngayon umuulan. Okay guys, at hanggang dito na lang muna ang aming content at magandang araw sa inyong lahat. Kami nga pala si Zoel's TV. At nag-iiwan ng magandang araw sa inyong lahat at sana po ay ligtas kayo sa bagyo, kung dinaanan man kayo ng bagyo, kasi kami dito binabagyo kami. Yung mga binahadyan, ano lang yan, ganyan lang talaga ang buhay. Galaw-galaw lang para tayo ay ingat po kayo sa mga ingat kayo, tayo ay makaraos at dalangin sa ating Panginoon na tayo ay maging ligtas. At sige po, babay na po kami. Salamat. Bye-bye. Bye po, bye-bye.